May nag-request nga pala sa akin na mag-ihaw daw ako ng talaba, tapos lagyan ko daw ng melted cheese. At dahil nga pala utos ka at utu-utu naman ako ay hala, sige, pagbigi. At yun na nga guys, for today's video ay pinakatihan nga pala yung palaisdaan din sa tapat ng aming bahay at harvestan nga. At tamang-tama nga yan dahil maraming talaba dito. Dito nga pala kami lagi nangunguha ng talaba at sa dami nga ng palaisdaan dito ay dito lang talaga maraming talaba. Ang harvestan nga pala nila dito ay sigapo o grouper fish. At sa mga nagsasabi nga po pala na imposibleng mabuhay yung grouper fish sa ganyan, naku hindi po kasi halos lahat ng palaisdaan dito ay ganyan ang laman. Hindi man po 100% na nabubuhay lahat ng mga nilalagay dyan, ay tumutubo pa rin naman po talaga sila at hindi sila nalulugi. Dahil mahal nga ang bentahan ng ganyan kumpara sa bangus, sugpo at alimango. Kaya naman yan ang mas gusto nilang alagaan. At yan nga din ang isinuggest nila sa akin na ilaman ko sa palaisdaan. At sa mga nagtatanong naman po pala sa akin bakit daw hindi nila ako nagpagawa ng fish cage, mas maganda daw yun kaysa sa palaisdaan. Total naman daw ay mga grouper naman ang aalagaan ko. Ano ba naman itong mga ito? Ay anong pakailamanin? Hindi, mas gusto ko po talaga ay palaisdaan. Tapos ang usapan. Nga pala itong hinaharvest nila ay may lahok nga pala yung ilang pirasong bangus. Siguro nilagay nila yan dyan ay malaki na. Kaya siguro hindi nakain ng sigapo. Kapag kasi daw nilagay yan ng maliit pa o similya pa ay kakainin niya ng sigapo. Ang kaibahan nga pala kapag ganyan ang alaga mo sa palaisdaan, walang ibang isda halos na mabubuhay. Kasi kinakain nila. Hindi nga tulad kapag ang hulog niyan ay sugpo, bangus, katang. Kapag hinarvest mo, maaari ka makakuha ng isdang manabon, bidbid, buwan-buwan, saka hipon. Pero kapag ganyan nga ang laman, bukod sa sigapo ay tilapia lang ang makukuha mo. So bali ang lalaki nga pala ng bangus dito, kaso payat naman kasi nga hindi naman yan pinapakain at alaga naman talaga dyan ay sigapo. Pero kahit nga payat yan, abay masarap yang inihaw lalo na at libre. Pero syempre talaba lang yung hihingiin natin at talaba lang ang usapan ay hindi kasali ang bangus. Abay nasobra ka na. Pero ayun na nga, porki naman ay hindi abigyan ng bangus sa inasipa-sipa na laang. Ay sorry, kawasat yanong ligalig ay kanina pang lukso na lukso. Maya-maya nga pala tayo mangunguha ng talaba at makikigulo muna tayo din sa mga nag-harvest. Aba malay mo maisipan nilang hagisan tayo ng bangus. Ay kahit isang piga pa sa akin yung bangus ay tanggapin ko. Nga pala may nakuha si Papang Bangkalan at ayan nga at hinagis niya kay Johan at kay Yasi. Kapag nga pala sila nag-harvest dito, lagi nga sila nakakakuha ng ganyan. Minsan naman ay punaw. Wala lang, share ko lang. Ito nga palang ginagawa nila ngayon ay nagsasaysing sila. Tapos dinadala nila dito sa may lambat para ipakondisyon muna bago nila ipacking. Tapos ito naman yung mga isda na sinuwerte at hindi nga nakain ng sigapo at nakalaki sila. Tapos may nakita nga rin pala kami ditong maliliit na hipon na tinatapon laang nila. Ganyan talaga sila kapag nag-harvest at hindi nga nila pinapansin yung ibang laman ng palaisdaan. Lalo na nga kapag hindi naman talaga yan ang alaga nila. Pero kung malalaki itong hipon na to, hindi yan itatapon ng ganyan. Aba ay mahal din kaya ang presyo niyan at kahit nga ganitong maliit lang ay mahal yan ay. At pagdating nga rin sa ibang isda na nakukuha nila dito, hindi rin nila masyadong pinapansin. Kadalasan kapag mga tilapia ang nakukuha nila, ipinapakain lang nila yung sa sigapo. Pinanguha nga pala namin itong hipon hindi para iulam, kundi para ipain sa pamimiwas. So yun na nga, pagkatapos nga pala nila maglambat ay gagamain naman nila para mahuli nila yung mga nakaligtaan nila na hindi nahuli sa lambat na sigapo. At habang abala nga sila dyan, ako'y magapakaabala na rin sa pangunguha ng talaba. At tanghali na. Nga pala napakaraming talaba dito at hindi nga nila yan pinapansin. Minsan lang kapag trip nila manguha ng mga nag-harvest at kinikilaw nila, pinampupulutan. Pag ganito nga palang pinapakatihan yan, saka lang kami pwedeng manguha ng ganyan. Kasi hindi mo naman pwedeng lusukin yan kapag may tubig. Lalo pat hindi naman sa iyong palaisdaan yan. Bali nung nabalitaan ko nga na mag-harvest dito ay talagang bumili na ako ng gloves. At gawa nung nakaraan ng pangunguha namin nito ay lagi ako nasusugatan. Ayan, nung sakit din naman ay. Ang ganda nga pala kapag mangunguha ka ng ganito dito. Kadalasan kasi hindi sila magkakadikit. Mga nakatusok lang sila sa putik o nakabaon. Sa bawat palaisdaan naman ay talagang hindi nawawalan nga ng mga sisi o talaba. Pero sa dami nga ng palaisdaan dito lang talaga maraming ganito. Ito nga pala hindi pinagdadamot. Kung gusto mo ay magsabi ka laang sa may-ari at kahit ilang timba pa ang panguhain mo, maumay ka. Yung iba nga nanghihingi dito hindi timbaan dala at banyera. Nakakatuwa ngang isipin dahil sa ibang lugar ay kailangan mo tong bilhin at mahal. Pero dini nga sa amin ay hinihingi lang. Para tuloy ako napapaisip, parang gusto ko rin magbenta doon. At baka ito na ang magpayaman sa akin. Nga pala sa mga nagtatanong bakit daw kapag ako ay nanghihibasan ako lang ang tao sa hibasanan. Imposible daw na kami lang yung nangangailangan ng pang-ulam. O nga naman, ano kapag ako ngay napunta ng hibasanan, ako nga lang talaga lagi mag-isa. Kasi nga, ulit-ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ay, hindi pala yun. Kasi nga po, inuulit-ulit ko niyan sinasabi. Nadini po sa lugar namin ay bukod sa marami kang pwedeng pagkuhaan ng pang-ulam tulad na nga lang sa lalauhan, ilog, palaisdaan at hibasanan. Kakaunti kasi talaga ang mga nakatirang tao dito. Karamihan ay mga hayop. Ay, parang iba na yun ah. At saka yun na nga lagi ko din yan nababanggit na dini nga sa amin ay ako lang talaga mahilig manghibasan para manguha ng pang-ulam. Na pala baka isipin niyo ako'y nagagalit na naman ha, hindi po. Pero parang sa tono ay galit. Pero hindi po, alam ko naman po na hindi naman lahat ng video ko ay napapanood nyo. Kaya marami pa
pa rin nagtatanong at nagtataka. At pasensya na nga po pala ko, ang mga sagot ko ay pabalagbag at yun naman ay biro laang. Nga pala sa mga na bad trip na naman at nagtaray na naman at kumanta pa. Ay sorry. Nga pala saglit lang kami nanguha at mapupuno na nga agad itong timba. Pero bala ko nga ibabalik pa ako at kukuha pa ulit ako ng isang timba. O diba yan ang kapal ng muka? Aba ay libre naman ay. May pagbibigyan kasi ako at may pupunta nga din sa amin. Hindi nga lang pala mga talaba ang pwede mong makuha dito. Meron din nga pala dito mga kapios. Pero hindi ko nga trip yung kainin. Kakaiba ang lasa. Pakiramdam ko malalason ako. Pero kinakain nga rin talaga yan. Dati ko na rin yung nga i-content. Wala lang, share ko lang. Nagtesting nga pala si Papang magbukas ng isang talaba at titingnan nga daw niya kung mataba. At ayun nga at mataba naman. So ayun na nga at umuwi na nga pala ako at babalik pa ako. Minsan lang ako makapanguha nito at minsan nga lang sila mag-harvest. Kaya naman ay samantalahin na natin. Tanghali na nga pala at hindi pa kami nakapag-almusal at wala nga kaming pang-ulam. Naglaga nga lang pala ako ng kaunti at pang-ulam namin ngayong agahan. Tapos yung iba naman ito na nga at iihawin natin. At lalagyan natin ng melted cheese para sa nag-request nito. Gagawan ko na nga rin pala siya ng sauce dahil gusto ko. At bago nga pala tayo magpatuloy ay shoutout muna kay Sheena from Calapan, Teas Eperam, Angie Content, Elmar, Heidi Silatan, JJ, Joy Lucero, Michelle Torrio, Mean Molina, Adrian Rilocano, at kay Roylan Daloraya. So yun na nga at wala na naman akong maisipan na sabihin. Tapos marami pa nagre-request sa akin na gawin ko daw 1 oras ang aking vlog. Ay kainaman naman kayo. Hindi na yun kaya ng aking power. Oo, madaldal ako pero parang hindi ko naman kayang makipag-usap sa sarili ko ng 1 oras. Grabe naman pati kayo, ginawa niyong pelikula. So yun na nga, mabalik tayo sa usapan at dahil nga katatapos lang namin kumain, kaya naman ipapapakin ko na lang itong mga talaba. So yun na nga guys, kain po tayo. Nga pala sa mga patuloy na nagtatanong kung ano daw ba ibig sabihin ng tabudi. Para sa akin ang ibig sabihin niyan ay maligalig o makulit, parang ganun. Wala naman talagang eksaktong meaning yan. At yan ay nakuha ko nga lang sa cartoons, doon sa palabas na Gracie and the Lemmings. Yung kulay blue doon na para mga minions, yan ang niligalig nun. At lagi nilang binabanggit yan. Tabudi, ganun. Lagi sila nagkasalita ng ganun. At kapag naririnig ko nga yun, parang ako'y nakukulitan sa kanila. At yun na nga at nadala ko bagay yun sa trabaho. Kapag inaasar ko yung mga katrabaho ko, nababanggit ko yung tabudi. Hanggang sa tumagal, yun na ang tawag nila sa akin. Saka alam nyo itong pagpapangalan ko sa aking page ay hindi ko yung pinag-isipan. Hindi porket ang ibig sabihin para sa akin ng tabudi ay maligalig. At maligalig ako sa vlog, ayan ang ipinangalan ko. Naisip ko lang kasi na yan naman ang tawag nila sa akin, ay diyan na lang. Yung iba kasi ay napapaisip ko ano talagang meaning niyan at nag-search pa nga sila sa Google. Sa bagay, yung iba kasi mga vlogger ay nakabase sa content nila yung pangalan ng page nila. O di kaya minsan ay sa lugar nila. Pero pagdating nga sa akin ay wala lang, trip ko lang. Bakit ba?